Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Magandang gabi po. Maraming salamat po, Lord, sa gabi na ito na pinagkaloob niyo sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa buhay, sa kalakasan, Lord, na ibigay niyo sa amin, Lord. At sa pag-ibig, Lord, na nagtamasa namin sa inyo, Lord. Ngayong gabing to, Lord, sa kumplas po, Lord. Naway po, Lord, bigay niyo kami ng kalakasan, Lord, sa mensahe, Lord, na ibinibigay niyo po sa amin. At sa mga ituturo po sa amin, maraming salamat po, Lord, sa mga kami sa Panginoon Susi. Panahon natin ngayon, alam na po natin yung mensahe. Ang journey po ba natin ay nasa desert pa rin po ba tayo? Or kailan po natin makukuha yung tinatawag nating Passover after freedom? Passover after ano, freedom after Passover. Kakanta ko na isang kanta na related sa topic na. The gates of that holy place stand open by night or day. No, tapos laging nakabukas ang pintuan ng langit, walang gusto pumasok. So pag nakaramdaman ng apoy impyerno, saka maghabol. Sarado na yung arka ni Noah. 'Di ba? So ngayon, habang walang nagtatanong, samantalain mo na dalaga para sa baby mo. Okay? Siyempre, karamihan sa nare-relax. Pag hindi natutukan, hindi naman kaya ng isang tao eh. Wala pang ibang masyadong nag-follow up. So yung oras na yan nakalaan doon. Okay? O dadetalyin ko pa yung journey. Gaano katagal ang journey? Dalawang klaseng journey. Yung hindi ka paligtas, hindi ka pa bereyan. Isang journey yan hanggang naging bereyan ka. Parang promised land yung bereyan, no? Mula nung naging bereyan ka, parang rin yung kapanganakan ni Kristo hanggang baptism eh. Tapos mula baptism hanggang ministry hanggang kamatayan. Mula nung naging bereyan ka, hanggang matured bereyan ka, journey rin yan. Hindi pa tayo glorified bodies ha, journey rin yan. Maganda kaya itong kanta ni Lea Salonga. Ako nalimutan ko yung kanta ni Lea Salonga. Yung journey yan eh. Kung sino nakaalala, kantahin nyo ha. Yung parang napakahaba ng journey. What a journey. Ano no? What a journey. Wala ko na. What a journey it has been. Ngayon, kung iniisip mo yung Panginoon, yan bagay na bagay yung kanta. Of course, yung nakikinig ng kanta ni Lea Salonga, kaya hit yan. Pang worldly yan, journey nag-asawa. Journey mula pagkabata, no? Kasiyahan ng buhay, hanggang tumanda. Yan siguro journey nila, kaya pag-aaral nila. Nag-graduate na ako, yay! Parang yan ang pinakatagumpay, no? O nanalo ko, nag-champion kami sa sports. Ang tunay na journey, yun sa Panginoon. Kaya tinatype niya yung journey. Maraming talata yung journey. Ito yung Communion 2025 natin. Kasi, bakit konektado sa journey yung Kasi, nagsimula journey after Passover. So, bago sila nag-journey, Passover. Ang ganda ng type. Bago sila nag-journey, alipin sila. Okay, isulat ko yung mga journey, sulat nyo, no? Although side topic to eh. Ang journey ng Kristiyano, bago pa naging Kristiyano, isang journey, hanggang naging berean matured na Christian. Mula tumanggap hanggang maging matured, isang journey yan. Yung tinatawag natin graduate na. Kaya yung mga magulang, huwag nyo sayangin yung huwag nyo sayangin yung oras ng bata sa order ninyo. Minamadali nyo mag-graduate pero wala kayong pakialam kung sumusunod sa spiritual. Di ba? Yan ang maling tanim sa anak. Kaya tingnan, lukewarm yung maraming kapatiran. Bakit? Ang mahalaga lang, pagkatapos ng trabaho, anong gagawin? Inuman, pasyalan, barkadahan, boyfriendan, girlfriendan. So, umiiwas na sa salita. No? Wala silang, iba yung journey nila. Sabihin nyo, papuntang impyerno, gisingin nyo. Ang journey nila. So, ang journey ng pagka-bereya, nagmamature, nag-graduate. Matured bereya na siya. Kung sinabay nyo mula pagkabata, by 18, 20, pwedeng halos graduate na. Yan, siya na yung kusa, siya yung naghanap, siya pa yung umaakay sa'yo. So, wag mo
Huwag ka madala sa cute-cute, relax-relax muna, kalimutan ko muna. Parang binubulag tayo ng Diyos. May impyerno may dalawang landas eh. May isang papuntang impyerno, may papuntang langit. Yung papuntang langit, hindi madali ang landas. O yan ang di na pag-uusapan ng mga Calvinista, no? Hindi madali yung papuntang langit. Kasi sila, hindi pa pinapanganak, papuntang langit na eh. O parang wala silang tatrabahuin eh. Nagiging ganyan ang ugali natin, hindi nyo pansin. Wala na akong alalahanin, tumanggap na ako kay Kristo, kaya libang-libang na laro-laro na lang kayo. Di ba? Huwag tayo masyadong mahigpit dito sa spiritual. Pero pagdating sa school, ang higpit. Pagdating sa pagkain, sa kalusugan, ang higpit. So, ang journey, yung huling journey natin, yung papuntang langit na. So, pwedeng mula lahatin mo, overall, papuntang langit. O mula nung maging Berean, papuntang langit. O mula nung maging matured, papuntang langit. Yan ay isang journey. Kasi pag ikaw ay naging matured Berean, doon mas malaki ang tatanggapin mong hirap kaysa doon sa immature ka pa. Pag immature ka pa, alagain ka pa eh. Pag alagain ka pa, hindi mo naramdaman yung hirap ng iba. Pero pag ikaw ay naging matured Berean, no? Talagang kumpletong naglilingkod na ka na, hindi ka alagain. So, mararamdaman mo yung hirap. Ang hirap, hindi necessarily naghihirap ang buhay mo. Yung hirap dahil maraming kang nakikitang naghihingalo at hindi ka ka-enjoy sa ice cream mo o kaya sa pasyalan mo. Kasi naman bawal yan pag graduate ka eh. Hindi ka maka-enjoy ng husto kasi kawawa naman sila. So, sandaling libang muna pero balik agad sa trabaho na follow-up. Puro follow-up, puro recon. No? Puro remind. No? Puro ampun. Puro, minsan nagpupuyat dyan. Yan ang matured, journey ng matured, papuntang langit. Siyempre, ang dulo niyan langit. Pwede pa bang ituring yung journey mula langit marriage supper of the Lamb, millennium, eternal age? Pwede, pero hindi na mahirap yan. O journey na ng mundo yan. Mundo. Okay? O pwede mo ipakita yung eternity to eternity, no? Ami. Yan yung sinasabi ko na journey. Na pakita yung church ages, tribulation, journey ng Israel, journey ng mundo. Pero pag believer, ang problema lang yung matured Berean na siya. Paano po natin malalaman ang tamang pagkakilala sa propeta? Magandang tanong yan Ang tamang pagkakilala sa propeta, maraming factors. Ang ilan sa masasabi ko yung biblical na paraan o generalization. Biblical na paraan. Ano yung biblical na paraan ng pagkakilala sa propeta? Sa panahon natin yun, pagka-Berean. Pagka-Berean din tawag natin kahit Old Testament kahit wala silang Biblia. Kasi ang pagka-Berean, patas, yung una, pagka-Berean. So, lumang tipan, bagong tipan, pwede natin gamitan itong pagka-Berean. No? Ano pa? Sa bagong tipan, may detalye tayo. Ang propeta sa bagong tipan, hindi na supernatural. Ang propeta sa bagong tipan, kaya niya ilabas ang hiwaga. New Testament, pwede magkamali ang propeta. Kahit supernatural ang propeta, hindi yan absolute niya. Nagagamit lang ng Diyos para makuha ang attention mo. Pero dahil mahal mo ang Diyos, lampas sa supernatural, susundin mo, makikilala mo si Kristo, yung salita niya. So, tamang pagka-propeta sa bagong tipan, hindi rin nakatingin sa supernatural. Siguro kung may milagroso sa gitna natin, yung sabi ni Pastor Alto, bumalik tayo sa ganyan. Daya yan, alam nyo ba? Kasi maraming nalulung dyan, akala nila Kristiyano na sila. Have we not done wonderful works in thy name? And in thy name cast out devils? So
So, ang propeta, mayroon din ganyan. Ang propeta may ganyan. Pero hindi yan ang ultimate propeta. Ang ultimate propeta na gusto ng Diyos, yung nakatagong hiwaga sa Biblia, kaya nyo ipaliwanag. So ang pagka-propeta sa Bagong Tipan, kung mag-matured Berean kayo, sasabihin ko sa inyo, mangungusap ang Diyos sa inyo direkta. Direkta. Sa Pentecostal, kahit hindi sila Berean, nangungusap ang Diyos sa kanila supernaturally. Yung ikaw, pwede ka maging propeta sa Bagong Tipan. Kung siyempre, pagtiisan mo, pagtyagaan mo, kunwari, wala akong gana dyan, nainip ako, gusto ko makipaglaro, gusto ko mag-wordly. Ang magdidisiplina lang ako pagtungkol sa pag-aaral, magdidisiplina lang ako pagtungkol sa pagkain, pagtungkol sa trabaho. Pero pagdating sa spiritual pabayaan ko yan. Kasi bata pa ako, gusto ko lang maglaro. Yan ang turo ng ibang pastor. Kalaban ni Bar Francis. So, wag mo na higpit-higpit, pabayaan sila, bahala na yung Diyos sa kanila. Labanan niyo yan. Pag nilabanan niyo yan, ay susunod ako sa pagsasanay. Kung inutos ni Mama, susundin ko na talagang may babadong posisyon, may EA, no? Lalago ka sa Word of God. Sa kapagkapire niyan eh. Then pag nag-mature ka, diakonesa ka na, no? Tumutulong ka sa ibang hospice, etc. Mangungusap ang Diyos sa'yo. So, ano yung pagka-propeta sa Bagong Tipan? Ang super church, ang end-time church, ang tunay na church. Nakasulat yun sa Bible. Thou must prophesy again. So, ang tunay na, ang pagka-propeta sa Bagong Tipan, ngayon, specific ngayon, yung buong church, paano kung parang baby pa, bansot-bansutan pa, yung kapatiran. Para tayo maging tunay, aampunin mo sila, re-record mo sila. Hindi yung makikipagkutsaba pa sa kanila. Laro tayo pag may sikreto ng wag natin paalam sa hukom mo. Tulungan natin, lumago sila. Pag ninyo tinutulungan, wala na. Hindi pa tayo tunay. Bansot baby, mas bansot baby pa kumpara sa ibang end-time church. Okay? Nicolaita yung iba, pero mas mukha silang disiplinado tignan kumpara sa atin. So, magsikap tayo para yan ang pagkapropeta sa School of the Prophet ito. Ang School of the Prophet nila, syempre, parang supernatural eh. Ang School of the Prophet natin is pagkaberean. Kasi pag mangungusap talaga ang Diyos sa inyo pag nag-mature ka. Hindi yan mangungusap sa'yo kung yung puso mo unfaithful. Lukewarm pa, no? Diba yung mga tao sa Babel, nagtayo sila, diba, ng tower. Tapos yung tower, para makaakyat sila dun sa langit. Diba parang parang Stargate para sa kanila, parang bubukasin langit para sa kanila. Bakit yung Diyos, diba, binago yung mga lengguwahe nila dahil dun sa dahil dun sa pag-abot nila dun sa langit. Saka meron na bang saan nakuha ni Nimrod yung idea na abutin niya yung langit para ang tawag niyan, para maging kataas-taasan siya that time? Okay, salamat sa tanong. Francis, i-connecta mo nga yan, baka ma-connecta mo rin sa Jacob's Ladder. Ay, oo nga, no? Yung Jacob's Ladder. Stargate din yun. Pero panaginip. Dito, sasagutin muna si Nebuchadnezzar at Nimrod. Makasabay pa nila si Nimrod. Okay. O si Nebuchadnezzar. Ang tanong mo, Sister Berna, maganda. Yan ang matagal ko nang gusto i-share. At ngayon ko lang na-topic. Alam niyo ba nung sinabi sa Bible, gagawa kami ng tore papunta sa langit. Literal lang unawa ko nun. Kaya nga sabi ko, tignan mo yung building. Nagtataasan. Kasi yan ang spirito ni Nimrod. Pero mababaw yun.
Isabay mo na kasi may second question yun eh. Baka pareha lang naman pala yung magiging sagot mo. Tapos yung second question ko doon, yung follow up, di ba yung Diyos binago yung mga lingwahe nila dahil inaabot nila yung langit? Bakit ngayong panahon natin, yung mga astronaut, di ba, lumagpas sila sa atmosphere, nakarating sila sa moon, bakit sila pinahintulutan? Ba't noong time ni Nimrod hindi pinahintulutan? At rin sa baka pwede doon sa Laodicea sa yung nagsasabi ko ay mayaman. Yung binanggit mo rin yan ng broadcast nung nakaraan eh. Pero Nimrod muna tayo. Pareho kayo Nimrod din. Yung Laodicea sinasabi mo, yan ang bukas na broadcast. Yung Stargate. Nalululong yung mga, siyempre sikreto pa rin. Yung mga matatalino, matataas na politika dyan. Yung pelikulang Stargate, ano makita, para may sikreto, meron na silang tagusan. Okay. Baka malimutan ko, teka, isa-isahin ko. Yan lang muna, inuna ko sa'yo. Yung Laodicea, yung literal na Stargate. Para sa mga sikreto matataas. Yung mabababaw, pinaka-Stargate nila, yung spirito na ng mga Diablo. Okay? Yung portal ng yung nasa anime. Yung si Eugene, mga ganyan. Sabihin, wala silang patutungan kundi diyan kasi hindi pera yan eh. Di ba? Yung bang inugnaranting tao ngayon sa Laodicea may Stargate? Yung mga nagdi-disco, yung nag-inuman, nalalasing, hibang sa... Pumapasok yung kaluluwa nila doon. Hindi lang literal na Stargate na may pintuan, may Doctor Strange, ganyan. Hindi na ganun. Yung tumitigas ang puso nila, nasa ibang mundo sila. At feeling na parang kalokohan yung mundo natin. Di ba? Okay, bakit hindi na naniwala sa Diyos o sa biblical Christianity sila, Antich, sila Joel, sila... Kasi yung nagiging parang kalokohan tayo, sa kanila yung totoo, meron na niniwala silang ganyan, pero aliens. Di ba? O yan ang Laodicea, Bargery. O balik tayo. Ang second na hinabol ni Berna ay astronaut. Okay. Yung astronaut, walang picture, okay lang. Ito yung Jacob's ladder, no? Yung Jacob's ladder yan sa Diyos. Pero nasa panaginip ni Jacob yan eh. Pero magkakaroon ba ng literal? Ay, hindi mo kailangan hagdanan, lilipat ka. Di ba? Papasok ka lang sa Ngayon dito tayo sa sa astronaut. So, yung astronaut, katulad nung nagtataas ang building, yan ang unawa ko dati. Kung tatagas mo, langit, space lang yan. Hindi ka nga makahinga dun eh. So, hindi yun ngayon later ko lang naintindihan. Nung nabasa nyo sa Genesis 10, tower that reached up the heavens. Yung heavens din, hindi yan yung diretso lang sa taas. Kasi kung diretso ka lang sa taas, outer space lang yan. Wala lang yan eh. Ulap lang yan. Mamamatay ka pa, hindi ka makahinga. Hindi yan eh. Kaya nga itong nagtataas ang building, parang totoo spirito ni Nimrod, pero pride lang yan. Pride, payabangan yan. Payamanan yan. Mas mayabang kami, mas asensado kami. Yan ang isang hawig kay Nimrod. Pero yan ang pinakalangit din nila, symbolically. Pero dito tayo sa another meaning. Yung Tower of Babel, parang pyramid. Stargate yan. Meron silang altar na pagsamba sa Diablo. Na pag nabigay nila lahat ng sakripisyo, bubuksan ng Diablo yung pintuan ng langit. Ang langit na tinutukoy, hindi langit na kaharian ng Diyos. Langit tinutukoy ko yung spirit realm. So, kahit BBMA o iba pang mga ngayon, yung spiritista ngayon, pumapasok talaga sila sa spirit realm. Yung out-of-body experience. Yung out-of-body experience, yan ang Stargate nila. Ngayon, sa Pandaraya. Kasi mayroong Stargate na papunta sa Diyos. Yung sinabi sa Bible, the wind, anong picture ni John? I saw
a window open up in heaven. Di ba? So, yung window open up in heaven, yan yung sa Diyos. At papasok ka dyan by revelation. By permission din ng Diyos at ang anghel. Yung sa kaaway, meron. So, mali ang unawa natin, mali ang unawa ko dati doon sa Tower of Babel that reach up to heaven. Ang tamang unawa dyan, yung heaven dyan ay isang stargate. At yung ziggurat o pyramid ay may power, nagko-concentrate niya ng power or metaphysical power. Yan, term natin metaphysical, ibig sabihin, parang supernatural, parang paranormal. Yan. O beyond physics, naabot ng mga tao. Oh. Okay, balik na tayo sa ano natin, astronaut. Bakit binago yung lengguwahe? Pero, alam niyo ba bakit binago yung lengguwahe? Yung makalangit ng lengguwahe nakakabukas ng Stargate. Parang napapanood niyo kay Dr. Strange, no? Yung lengguwahe na supernatural ay nakakabukas ng Stargate. At yung lengguwahe nila na hindi pa nagbabago, may power yun, may power. So nung hinati-hati ng Diyos yung lengguwahe nila, nawala yung power kasi sa protection ng tao. Parang tree of life. Pag yung presensya ng Diyos na tree of life o yung literal na puno na hindi pa sinumpa, no? O yung sex sa eternal life, pag nakakain ni Adan at Eva, mabubuhay sila habang buhay na walang kamatayan, lalong dadami ang utang nila sa Diyos. O para pag-ibig. Bakit walang pag-ibig? Patawarin na lang sila, tiway. Ganyan yung mga magulang na walang training eh. No? Yung magulang na walang training eh, basta-basta lang tawad, tiway, walang training. O, pag ginanyan ng Diyos si Adan at Eva, hindi matutuwid, hindi sila makukulit. Kailan mo na lang pumasa sa training bago sila dapat kumain sa tree of life. Revelation 2:7. To him that overcomes will I grant to eat. Saltang overcome, labag yan sa Calvinista. Kasi Calvinista, wala kang gagawin eh, nandun ka na eh. Diba? Tumanggap, ayaw ko anong klaseng tanggap yan, predestinado ka na. Pero ito, overcome, kailangan mo mag-overcome. No? Pag hindi ka nag-overcome, ayan, kaya wala munang tree of life, kaya wala rin, hindi muna pwede gamitin yung lengguwahe para mag-Stargate. Diba? So, alam mo pag pumasok sila Nimrod o yung mga kampo niya doon sa Stargate, parang doon pa lang, papasok na rin yung mga demonyo sa lupain, kokontrolin yung lupain. After the flood na yan eh, katatapos lang ng flood eh, tapos demonyo ulit. So, pipigilan ng Diyos to. Pansamantala. Antay ng Revelation 9 bago buksan ulit. Maring iba'y magbukas. Hindi, yung Diyos na magpapabukas kay Kristo sa anghel, no? So, sarado muna yung Stargate. Kung may nagbubukas na Stargate, hindi muna niya ma-influensya ng buong mundo. Yan. So, bukod dyan, makakapasok ba sila sa langit? Banal ang lugar ng langit na kaharian ng Diyos. Kaya hindi sila karapat-dapat doon pa. Kaya binago ang lengguwahe. Okay, nasagot ko na yan, ha? Ano yung magiging papel ng codex sa panahon natin at paano natin ito may apply sa mensahe natin ngayon sa Ocom class? Yung ibig sabihin ng codex noon, yung bookbinding. Pag nabasa mo codex noon na, hindi na scroll. Parang libro. Ang libro parang katulad ng hard disk. Pwede ka tumalon doon sa kailangan mo. Ngayon, may search na tayo dito sa Google, sa Facebook, no? Sa ang codex, dinownload nyo yung isang set ng scribe ni Remy. Magbabrowse ka lang, mag-scroll ka, pipindutin mo yung title na yan. Dati, ihintayin mo yung parang cassette tape, cassette player, o VHS na
patakbihin mo yung magnetic tape doon sa picture na yan. So, nakatulong ang codex sa panahon ng Kristyanismo. Kasi sa panahon ng Kristyanismo, naging mabilis ang pag-quote. Katulad ngayon, kay Barbana, mabilis mag-quote. Kay Jackson, mabilis, i-search lang. O, na-search agad ni Remy yung contender. Sa atin, dapat gumamit din yan. Ito yung meaning ng codex. Actually, original meaning codex, libro. Yung scroll, balumbun. Mabilis yung book o booklet kaysa balumbun kasi matagal mo pa ikutin yan. Yan yung, ang type ngayon ng codex, yung mabilis. Kahit itong high-tech na pamamaraan natin, ito ay parang katulad ng codex dati na mabilis ang pag-search. Dapat pakinabangan nyo. O ginagamit lang pa word, ginagamit lang pang hanap buhay. Pag-aral. Pero hindi ginagamit sa Panginoon. Gamitin natin sa Panginoon. Unahin natin yun sa Panginoon. Ngayon, may another meaning yung codex which is code. Code lang. So, kunwari, pag sabi mo, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, no? Alexandrinus, yan ay mga libro dati. Lumang libro. Ngayon, pag may napakikita ka sa modern gumagamit na salitang codex, code lang ibig sabihin yan. Kailangan mo ng code. Another meaning ng code ay mystery. Kailangan ma-solve. Kaya pag may term ka decoded, natanggal ang mystery. Binigyan ka ng cipher o crypt. Ano meaning ng crypt? Cryptology. Decryption. Kung narinig yung word na yan. Yan ay pagtatago ng message. Kailangan mo ng decipher, decryptor. Para ma-decode yung mensahe niya. So sa modern meaning, siyempre ginagamit niya ng mga conspiracies, no? Sa giyera, no? Sa modern natin, ang Bible natin, yung mga nakasulat nun ay may code dyan. Ang term ko sa madalas gamitin, hidden revelation. Pag ginamit ko spoken word ng hidden revelation, dinecode siya, pinaliwanag niya yung hindi maintindihan ng tao sa nakasulat. Hindi naman kailangan letra por letra, decode mo na itong letter A, letter I, ganyan. Yung decode, yung istorya, may hidden meaning. Yung sabi ni Kristo na, I spoke to you in parables. Hard to understand. How much more if I spoke to you in actual heavenly things. I spoke to you of earthly things. So ngayon, ang code natin ngayon, symbolical codex natin ngayon, yung mga hidden revelation sa Bible. At dyan dapat naubos ang excitement ng buhay natin. At yung mga magulang na may anak, yan dapat target nyo. Maring tuwang-tuwa yung bata dahil na baby. Kaya, hindi pa naluto kasi na ang excitement nila nasa Word of God. So, ikompletuhin natin para yung baby, halimbawa na rin yan, kung may ice cream, may cartoon, may Disney, di ba? Jollibee. Mama, daan muna tayo Jollibee. Ay, hindi kayo, nagmamadali tayo. Tapos hihiga na sa sahig. Baka ewan ko sa ibang yung anak pero yung anak ni Pastor William Gonzalo, higa sa sahig, wala silang gumagawa. Hostage sila ng bata. Wala silang sumunod sa bata. So, mawawala yan pag kinumpleto nyo yung training. Yung iba tuwang-tuwa dyan. Iba nila normal yan. Huwag isipin normal yan. Diyos-Diyosan yan kasama na kung pwede tuwang-tuwa sa tatay, nanay, kuya, ate, o yung namibigay ng regalo, malaki magbigay ng regalo. So, hanggang maging boyfriend, di ba? Lahat yan, Diyos-Diyosan yan. So, maaga-aga pa, i-train nyo na. Senyalis na yan, kunwari, na-relax ka. Tanda yan na na-relax ka. Humabol ka. Dito biro kasi may consequence to sa buhay. So, yung codex, yung pagdi-decipher ng codex, yung hidden revelation na spoken word, ay hidden mystery, spoken word revelation. Yun yung i-focus ang excitement ng anak natin.
Kasi ngayon, ang excitement, pwedeng code ng computer game. We make code dito para manalo ka. Oh. Tapos minsan may premium pa pera. So, marami, kahit yung inaabangan tayo ng novela, may hiwaga pala dyan, may mystery. Inuubos lang oras nyo. Nako. So, examine your family. Okay? Sister Dalaga. So, ikaw lang naging halimbawa ko, pero lahat siguro yan. No? Sana mapunta sa spiritual, yung primary na decoding. Yung puso na decoding. So, yung codex, yan yung mga meaning, no? Ano yung topic mo na sa Dan Hussein? Stargate. May Stargate daw siya. Yung dagdagan kong detalye, may kinalaman yan sa gobyerno daw. Yung kay Saddam Hussein, galing kay Nebuchadnezzar, na galing kay Nimrod daw. Okay. Ibig sabihin, descendant nila yon? Yan, isip din ni Saddam yan, isip din niya. Descendant siya. Pero hindi to descendant eh. Nakuha, may nahukay daw. Magdadaw ako na Stargate si Saddam. At yan ang dahilan kung bakit nilusob ng US ang Iraq. Yan. O kung totoo yan, matatag talaga ni Saddam yung hindi lang US, buong mundo. Baka Germany, gusto rin. Nazi Germany, gusto rin yan eh. Pinag-usapan niya yung gobyerno, may nadiskubre. Sabagay, iba pa yung modern. Iba pa yung kay Saddam. Iba pa yung kay Nebuchadnezzar, kay Nimrod. So, siyempre, lalabas alien ang naglagay. Itong alien sa mga Kristiyano, mga demonyo yan eh. Although pwede rin maka-Diyos. Itong mga naniniwala sa alien, meron din sila maka-Diyos at masama eh. O, hindi pala maka-Diyos. Mabuting alien at masama. Parang puting duwende at itim na duwende. I think that Christians need to be able to join the conversation about the paranormal, about the crazy topics. We need to join that conversation and give a biblical answer that will cause the world to want to draw near unto Christ. We made higher entities for a lot of different reasons. The timing of higher entities could not have been better because we're dealing with a film that it digs deep into these areas of government alien entity connections. Now, why is that important? Because we're living in a time where we understand that the Antichrist is coming on the face of the earth. There will be an Antichrist. And we know that he has fallen angels that are going to be working with him. You know, he's going to have a demonic army. He's going to have all types of lying signs and wonders. The Bible talks about these lying signs and wonders. And if it were possible, the elect would be deceived by his cunning. But I believe that the alien entities, the higher entities, they will likely use some type of a cataclysmic event, something major, whether it's real or synthetic. You know, we know about Project Bluebeam. We know about technology where they can project an image in the sky. There's going to be things that come upon this earth that are going to cause men's hearts to fail them. And so, like right now, everybody is consumed with this Western civilization of idea of, going to work and coming home and watching the ball game and getting married, 2.5 kids, dog and a cat, that whole deal. There's no room for supernaturalism there. But when that does take place, it's going to flip the world on its head. And so I think that this is kind of like we've already seen like a soft disclosure take place. And I think it's prepping the world for that. But even more so, I believe that it's tying into what the Bible says is going to take place. But what we're talking about with this alien idea, the aliens are going to be giving different types of experiences to people. This is what people have to understand. The experiences have to be tested with Scripture. Mm-hmm. Because otherwise, we're going to accept them because they're supernatural experiences, whether it's a supernatural healing, whether it's some type of a prophetic event where they speak a word of knowledge or they know something about your history, whatever it may be. The aliens could have a cure for cancer. You know, the aliens. These higher entities are coming from a different place than us. They're not earthborn. The only ones that could be earthborn would be the demons, which came through the line of the Nephilim. And obviously that's a little bit of a different scenario. Mm-hmm. It ties in together. But with higher entities, we're dealing with, there is a group that we track in this film called the Collins Elite. And the idea was trying to answer the question, were there events in history where the American government was working with entities? That was kind of the beginning of this research. And if so, what happened? Can we validate this?
what came of that, but also were there factions in the government who stood up against these things? That was the premise of this film. And we started off by talking about a group known as the Collins Elite. Now, let's just go back in time. There was an event that took place back in the late 40s known as the Babylon Working Ritual. Now, this was a ritual that was carried out by Jack Parsons, JPL. People will even to this day say that JPL stands for Jack Parsons Laboratories, but on paper it's Jet Propulsion Laboratories. JPL is major. It's a historic, so much surrounding this, so much history here. Jack Parsons was not professionally trained, yet he was tapping into high technology and building rockets. How do you do that without any type of formal training? There were no rocket programs in America before Jack Parsons. This is paramount to understand. This guy was tapping into Theosophy, Thelema, the religion of Aleister Crowley. He was a disciple of Aleister Crowley, and he was working with L. Ron Hubbard, who was the founder of Scientology. Interestingly, not only did L. Ron Hubbard start Scientology, but he was a science fiction writer. The movie Battlefield Earth with John Travolta, well, that was written by L. Ron Hubbard. Interestingly also, John Travolta is a Scientologist, right? Now, I mention this because this is a man who writes science fiction, yet he started a religion based on science fiction. There has to be something in there where he's getting these clues and these ideas. He's getting these from another realm. From that point, they ripped a hole open into space-time. And from that point afterwards, you had, regardless of what Parsons actually successfully completed during that with the Whore of Babylon and different things, after that, you had the Roswell incident. You had the Kenneth Arnold sightings. You had in '53 there was the swarm of UFOs that flew over the White House, and so there's this unleashing of supernatural activity that took place after that ritual was performed. Babylon Working was successful according to Jack Parsons. Matter of fact, Parsons said in his Antichrist Manifesto that they were successful and that a child was conceived in that act, and that there was a spirit known as Hilarion. The Whore of Babylon was what they were trying to bring about. They believed what we believe, in that America was the final Babylon. Like, this was the revived Babylon. They believed it, and they were occultists. We're Christians, and we believe it. There's evidence to back this up. But yes, let's backtrack just for a second. What happened was they opened up this portal. They created a rift, and entities began to come through. Not just this Whore of Babylon being birthed, but other entities, because people all over the place started having paranormal encounters, and they began to report this to law enforcement, report this to the FBI, report this to whatever agency they could get in touch with. And so the federal agencies said, we've got to come up with an answer for this. We were not prepared for any of this. There's UFO activity. There's talk of entities and demons and winged creatures and just all kinds of weird, just paranormal, demonic activity following this ritual that Jack Parsons said finally worked. Wow. They did the ritual for a couple years. It finally worked, finally stuck. And that's what a scientist does. A scientist is going to work at something. He's going to work at the hypothesis until it's proven true or false. Now, finally, the researchers, the government puts together this group that says we're going to get answers to what exactly took place out there in the desert in California by Jack Parsons and L. Ron Hubbard. They go to Jack Parsons. And keep in mind, Jack Parsons is also working with the government. He's now been given, special privileges on things. So they go to him and they say, Jack, all of this stuff that's happening right now, did you do this? Did you do this? And he said, I think so. Now, shortly thereafter, Jack Parsons blows himself up in a lab. Accidental. It was not intentional. The occult belief was that whoever opened up the portal had to close the portal. Well, Jack Parsons is now dead. Wow. And the federal government is now having to understand and depict exactly to the public what's happening here. And so this group is researching, and out of that group, they finally start to make some headway. They know they're dealing with entities. And so in all of that, they begin to try to make contact with those entities, maybe for some help, maybe because they're trying to figure out how to close this thing, maybe they're trying to figure out how to undo what Jack Parsons did. So they go through satanic rituals to communicate, because that's the only method of communication that they know that works to contact these entities. In doing this, there's a small faction known as the Collins Elite. This is where our film picks up.
The Collins elite was a small group inside of this larger group that was originally created to get answers to all of this. But once they began to engage in satanic rituals and magic and alchemy, this group says, hey, you know what? This is not what we signed up for. This small group raises up. It's a faction. It's a counterpoint group, which means that they are no longer in agreement with the big group. They have a different opinion. They say, we have a Christian worldview. This goes against our Christian worldview. And so they see that entities are being channeled and communicated with. And now technology is being given through these rituals to these other members of the government. So the Collins elite says, whoa, 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 this is dangerous. You guys are really playing with fire here. We can't support this. We can't do this. And they came up with this idea that the aliens were going to take over, and that in order to protect our country from the aliens, from the entities, they believed that we needed to instate a forced theocracy based on the law of Moses. Because they thought if our country would go back under the law of Moses, that we would be untouchable from these entities. O sige, ako na magkukwento. Yung kay Saddam Hussein daw, nilusob daw yung Iraq para makuha yung Stargate. Yan. Maraming YouTube yan tungkol dyan. So, pwede mo panoorin mo lang. Ibig sabihin, may alam na yung US tungkol dyan. Panahon pa ni Jack Parsons, World War II pa si Jack Parsons eh. Nabuksan na nila. I believe marami nang nakabukas na maliliit sa loob ng ilang libong taon natin. Pero maliliit na bukas yan. Yung US, isang maliit na bukas din yan. Yung kay Jack Parsons. Pero, pag hindi daw nila na isara, nakakatakot daw. Ganyan. Okay, hindi ko na i-detalye, no? Pwede kayo mag-research dyan. Pero ang topic ko, papakita ko sa Bible yung mga Stargates. Merong sa demonyo, merong sa Diyos. No? Sa pananaw mo, at sa kukonek natin sa pahayag, si Saddam Hussein ba ay galing sa descendant nila? Hindi. Sa akin, maring kalahi, no? Pero, hindi na importante sa akin. Maring kadugo niyan, kalahi rin niya yan. Kalahi, mas sure pa. Yung actual descendant, hindi na mahalaga sa akin yun kung actual descendant. Yung, naalala niyo yung nagtayo sila ng tore, doon tumira si Cain eh. Yung nagtayo ng Sidad si Cain. Kasi papuntang eastward eh. Just mo sa Exploring Eden eastward. So, parang binalikan nila yung roots nila. Tapos ito, parang yung Nazi Germany. Dati, ganito tayo. Tayo yung Atlantis. Ganyan. So, ano man yan, it's not important anymore. Diba? Na talagang literal na descendant, direct descendant. Hindi direct, pwede pa. Kadugo, kalahi. Siyempre, iba yung mga isang dugo lang naman dati lahat eh. So yung nakatira doon sa Iraq, Mesopotamia, Sumeria, isang magkakadugo lang yan. Okay? O sige. Masakit na. Tanong ko po sana, Ezekiel 38:39. Bakit kailangan pa po mangyari yung digmaan para po matupad yung prophecy? Ang tanong mo hindi related sa Ezekiel eh. General, bakit kailangan pang digmaan para matupad ang prophecy? Ang simpleng sagot, ibig sabihin yung sagot yan, hindi kinakailangan Ezekiel 38:39 lang. Pero pwede na rin to pang sagot sa Ezekiel 38:39. Ang digmaan ay hindi mo matatanggihan. Kung sasabihin mo lang yung pinanganak si Kristo, ay walang nakakapansin yan. Maliban pinangaral. Pero yung digmaan, hindi mo maiwasan mapansin yan. Ano ba yung trumpet natin sa church ages? Uncertain sound. Hindi nila aminin yung lindol, yung salot. Yan ay katuparan ng hula. Hindi, aksidente lang yan eh. Part lang ng nature yan eh. Sabi ng tao. Pero pagdating ng tribulation period, yung hindi mo matatanggihan pag sinabi ng dalawang propeta na magkakaroon ng lindol, magiging dugo yung tubig, wala nang isdang makain, masusunog ang mga puno, ganyan. Wala nang ulan. Eh hindi nila maiwasan niya. Ganon din ang giyera.
Kung ang giyera matagal nang nakahula o nakapropesiya sa Biblia, pag yan ay naganap, yan yung ano mo. Yan ang confirmation mo, yan ang tanda mo. Yan din ang confirmation para sa unbelievers. Para sa ating believers, yan yung time mo. Yan yung marker mo na oras na. Dapat handa na kayo. Susunod na yung rapture, no? Malapit na yung rapture. So, yan ang dahilan para sa atin yan. Para din sa mga di naniniwala. Para sa mga di naniniwalang Biblia, walang pakialam sa Diyos, kasama na sa palo nyo yun. Magsisimula na yung distress, yung alalahanin. Talaga mag-alala ka, wala ka na mabibili. Hindi agad-agad. Wala nang ulan wala ka nang anihin O parang ako, naputulan na ng allowance sa kapatid ko. Nako, mauubos na yung pera, ano na kayong gagawin ko? Mag-alala na kayo kung natigil ang trabaho nyo. O naputulan kayo ng tubig. Yung nasa timba, lalo ng last water mo. O, di ba? Magsimula ang distress. Yung alala. Then, ayan ang hirap, no? O kayo na hindi namamansin sa papagawa. Gusto nyo ba maiwan sa rapture? O ngayon pa lang, subukan nyo, walang ilaw, walang kuryente, walang mabiling pagkain. O, kahit anong sipag sa trabaho, mahal na lahat. Dito nga sa lupa, naghihirap na tayo Tas, hindi nyo papapansin yung pinapagawa, no? Tinatamad pa. Unahin nyo yung Panginoon. Kasi, pag nagkagulo na lahat, siya lang yung, sa kanya ka lang pwede tumakas So, yan, bakit may digmaan? Bakit mahalaga ang digmaan sa prophecy? Isa sa prophecy, pamalo sa mga unbelievers sa tanda sa believers. Confirmation para sa mga naghihintay lang ng confirmation. Normally, iwan kung naghihintay ka lang ng confirmation. Dapat ngayon, naniniwala ka na, siyempre, tunahin mo muna, pinag-aralan mo, at pinaghahandaan mo na. Alam mo, ang tinitignan ng Diyos yung puso natin. Nagsisikap ka ba? O baka, saka na, ayoko muna mag-assert, ayoko muna babad oposisyon, laro muna kayo. Hanggat di kayo naging drug addict, hindi ako mag-aalala. Di ba? Mag-alala na kayo. Kunin nyo na yung pakitain ng Diyos. Kunin nyo na yung mahal recollection ng iba. Yung ibang nag-ordinary school, yung ibang walang training. Na yung puso nila, tigas-tigas na. So, kunin nyo na yung multi-collection. Masyado na tayo nabugbog. Nagbubulag-bulagan pa tayo. Anong keyword doon sa Ezekiel 38:39 na dalawang bahagi ng invasion ng Russia? Hindi, babasahin mo lang straight. Mamamatay daw yung 5-6. Tapos, babalik ulit sila. Tapos, bibirahin sila ng ibang bundok. Basahin mo rin paliwanag ni Jackson. Brother Jackson. Sa unang bahagi mo, matay yung 5. I will turn the 6th part of these. Yan. Ibig sabihin, namatay yung 5-6. May 1-6 pang nabubuhay. Hindi sa Bible, paano mapatunayan sa Bible yan? Nakasulat. I will turn the 5-6. Hanapin niyo yung 5-6 ngayon. Buksan niyo. Pabuksan mo kayo. Asmi, pahanap. Verse 5 saka 6? Hindi, verse 5 and 6. Mamamatay yung 5-6. Alam, may fraction. 5-6. Yung 5 allies? No, 5/6 fraction. Pakita nga na fraction. Pasulat ka sa word. Tapos iba na ipakita niyo sa word. Pakita niyo lang kay Barose, 5/6 fraction. Dami nag-aaral dito sa school. Wala bang makapakita? Kahit isa may na ako sa math. 5/6. Hatiin mo sa 6, tapos sunugin mo yung 5. Yan ang 5/6. Nakuha mo na. Hindi, paano natin yung patunayan sa verse? Nakasulat. Hanapin nga natin. Buksan natin.
Ezekiel 38, 39, pakiutusan, lahat kayo magbuklat. Hanapin nyo yung sinabi na, yung 5-6. Siyempre, hindi 5-6 yung nakasulat. Pero hawig dyan, I will turn the 6th of thee. Okay. Tulungan nyo ako maghanap. Si Jasmine, utusan mo na. Laki-laki na Number 4 ba, Francis? Ibang number 4? I will turn the back and put hook into the Jew. Hindi, umpisa pa lang yan eh. Wala pang 5-6 yan. Yung hook dyan, yung hindi yan nasa verse 4. Verse 4 maaga pa yan. Baka nasa 39 to po. Anong wording? Okay. 6th part o 5th part? I will turn the back. Okay. 6 part po, 6 part. Ngayon ang tanong ko ba, Direp? Yung unang kuha nila, yung unang invasion nila, makukuha nila yung mga kayamanan na kukunin nila? Wala makukuha kasi mapupuksa sila sa ere pa lang. Tapos yung pangatlong tanong ko, yung 7 buwan ng paglilibing, ano ito, literal o kan? May tipo-tipo lang siya? Literal, wala pa akong tipo. Meron man, suntukan. Pwede tipo yan sa yung pista-pista natin. Kasi 7 buwan din bago yung next feast, yung kalahating taon. Tapos yung kalahating taon na ika-7 buwan, tipo rin sa tribulation yan. Okay, tipo sa 7 church ages, no? Yan, ibig sabihin nito ba, Francis? Ibig sabihin nito ba, ibig sabihin nito, 2 beses mag-intervene ang Diyos ito sa 38 saka 39. Yung pangalawang beses, yung pangalawang beses magagamit yung yung European nations. Basahin nyo sa paliwanag ni Jackson. So, European nation? Oo. Yung brother daw nila ay yung other mountains. Nasa 39 na yan. Brother Francis, verse 4 yun. 39:4. Yung bundok-bundok. O yung yung 1/6. Ano yung verse 4? Yung 1/6 o yung bundok-bundok gaganti sa kanila? Hindi yung yung 4, yung sabi yung bundok mabubuwal kasama yung pulutong niya. Okay, meron pang ibang bundok ang nakasulat, other mountains. Hanapin mo. Kasi ang paliwanag ni Jackson, yung ibang bundok, yan yung ibang bansa. Babalikwasan ng ibang bansa yung bundok na mabubuwal, which is yung Russia o yung allies. So hanapin mo yung ibang bundok dyan. Parang kapatiran nila, ganyan. So paliwanag ni Jackson yung sinasabi ko. Meron yatang nakasulat, when I am sanctified in their eyes, no? Hindi yata yan sa Revelation, nasa Ezekiel 38, 39 yan. 39:27, yung verse daw, sanctified. When as God is sanctified. Pero, ang hinahanap kong verse, yung mga ibang bundok ay gumanti para sa kanya. So, hanapin nyo na lang yan, Okay. So, hanapin nyo yung paliwanag ni Jackson. So, Bro Jose, para lang makuha mo. So, pag nag-quote ka, i-quote mo si Jackson. Ako nag-quote lang kay Jackson. Yung sa verse 22, yung verse 22, Brother Rep, ano to, literal ba to o totoo? Kasi parang magpapaulan ng Diyos ng garneso Literal. Literal siya. Ito yung sa first invasion. Oo. Yan ang paraan niya kaya hindi sila magtatagumpay. Kundi, kaya masangtipay siya. Oo, makikilala siya. Milagroso yung intervention. Okay. Okay. Galing sa langit yon, yung papaulan ng Diyos.
Yung langit na yan, yung alapaap natin. Dati namang umuulan ng granizo, hindi mo ba alam? Hindi, ang ibig ko sabihin yung granizo, katulad ba yan ng pinaulan ng Diyos dun sa Sodom of Gomorrah? Oo. Kahit yelo pa nga eh. Pwedeng yelo, pwedeng... Yung sa Sodom at Gomorrah, bulkan yun, bulkan. Apoy. Umalis yung mga Israelites sa Egypt. Lahat ba sila is umalis kahit yung mga may mabubuting masters? Mabubuting masters? Meron. Sa pelikula ni Moses, Ten Commandments ko napanood, pero posible yan. May mga Egyptian na niwala sa Israelita. Meron. Posible. Posible. Hindi ko alam talata kung may talata eh. Ba tayo as spiritual Israel, paano masasabi na tayo is nagiging or naging slave din? Hindi mo lang alam, Mima. Yung Egypt. So, slaves tayo. Yung Egypt, type ng dati nating buhay. O sabihin natin, ngayon, di ba, hindi pa tayo nakalaya sa Diyos-Diyosan. Hindi mo alam, medyo slave tayo ng mundo. Alam mo ba yan? Kung hindi sa hanap buhay, hindi sa libangan, pag-aaral, no? Slave tayo sa lukewarm spirit. Kung di Nicolaita, lukewarm. Anong lukewarm? Pagdating sa Panginoon, tinatamad. Kinakalimutan. Pero yung schedule sa trabaho, yung schedule sa school, hindi natin kinakalimutan yun. Yung schedule ng bayad ilaw, di ba? Pero yung sa Panginoon, kinakalimutan natin. Ay, saka na, laktaw muna ako. Di ba? Kaya mo naman gawin, di mo ginagawa. Slave pa tayo. May mas malalang slave. Kasi, kung nakikita mo may Diyos-Diyosan ka, medyo hindi ka totally slave. May pag-asa ka makawala. May pag-asa ka magsimula sa journey. O baka nagsisimula na yung journey mo. Ang journey na, ito kulang sa sagot ko kanina eh. Ang journey ng isang Kristiyano, yung kanyang pakikipaghamok sa laman niya hanggang matupad niya yung kalooban ng Diyos. Yan ang journey ng isang Kristiyano. Hindi pumunta ka sa isang lugar. Yung pumunta si Abraham sa Promised Land, type lang yan. Yung pagpunta ng Israelita sa Promised Land, type lang yan. Pero ang tunay na journey mo, yung pakikipaghamok mo. Di ba may drawing akong conditional and conditional? Yung haba ng panahon, hindi yung tumanda ka. Yung haba ng panahon, yan ng pakikipagbaka. E paano kung nagbakasyon ako sa pakikipagbaka? Hindi tumatakbo yun. Kung baka sa finish line, hindi ka tumatakbo. Umupo ka lang. Okay? Umupo ka lang. Parang rabbit, no? Rabbit. Sa race ng pagong. Buti pa yung pagong, kahit mabagal, umuusad. Di ba? So yung yung journey ng isang believer, yan yung biyahe niya papunta doon sa Promised Land. Nung hindi ka pa nag-journey, slave ka. Mas malalang slave yung mga walang alam. Mas malala pa sa kanila, sinasadya huwag alamin. Pero ikaw na nakakaalam, mas mabuti-buti ka dahil nakakaalam ka. Pero mas mabuti pa sa'yo yung nagsisikap. Yung nagsisikap, makakarating yan sa paroroonan. Yung hindi nagsisikap, maghihirap kayo. May alam ka eh, nabuksan ka eh. Maghihirap ka kasi nakita mo yung hirap. Yung mga bulag, hindi yan nakakaramdam ng hirap. Tuwang-tuwa yan sa inuman, sayawan, worldly music, no? K-pop, kung ano pa. So yung mga bulag, hindi niya nakikita yung hirap niya kasi pahaba ng pahaba yung sentensya niya sa impyerno. Kung siya man ay magiging Kristiyano, mas malaking bubunuin niya. Kasi binabi nyo ng binabi, sakay kayo hahabol. Mas maraming paluan ang mangyari sa anak mo. Di ba? Dahil binabi mo eh. Binakante mo, hinayaan mo makurap eh. So yun. Dati tayong slave sa Egypt. Alam mo yung istorya ng Passover? Ang sineselebrate ng Israelita, yung Egypt lang. Pero tayo, tignan natin yung buhay natin. Tayo,
nasa Egypt. Sabi dun sa Revelation 11, Jerusalem ay spiritually Sodom and Egypt. Oh. Na worldly na rin sila eh. Bakit sila halo, no? Nicolaita na sila, worldly lukewarm pa. Kasi mga Hudyo yung gumawa ng mga pelikulang The Temptation of Christ. Parang si Christ ano pa ng ibang babae. So, blasphemy yan sa Kristiyano. Pero, bakit ginawa ng mga Hudyo yung pelikulang yan? Na worldly na sila. Tignan mo yung mga attack. Kailan yung attack, yung inatake ang Israel ng mga ng Hamas? Karamihan sa kanila nagdi-disco. O music festival. Yan ang nagagawa ng Nicolaita o lukewarm. Hindi sila lukewarm sa relihiyon nila, Nicolaita sila. Pero, meron ding lukewarm, pero yan ang bunga. O punta tayo sa ating kapatiran, sa anak natin. Pag hindi ka mag-assert o hindi ka makipag-coordinate, hindi ka magtatanong sa 5:30 to 6:30, hindi mo pa inaasikaso, hindi mo pa pinoproblema yung pamilya mo, hindi pa pinoproblema yung hukom mo. Oh. Ang isip lang, nasa lupa lang. Iniimbita sa kasal, wala akong oras dyan. Oh. Iniimbita sa kasal, wala akong oras dyan. Oh. Kaya hinanap tuloy mga pingkaw sa daan. Alipin ba tayo dati? O kung tipo sa atin, alipin ba tayo dati? O yan, maganda yung outline, tingnan nyo. Yan, malalim yung Communion 2025. Kailangan, check natin, saan ba ako alipin? Yung mga kailangan natin hanap buhay, parang alipin na tayo dyan. Pero, ano pa? Ang hahanap ka pa ng dagdag na Diyos-Diyosan. Hindi mo na nga matanggal yung oras sa trabaho, sa aral. Ang pwede mong gawin, wag mo ipagkait yung para sa Diyos. Maikli lang buhay natin dito sa mundo. Yung libang dun sa Egypt, yung may Diyos-Diyosan din sila. Parang yung libang natin sa lupa. Okay, natapos na tayo sa trabaho, o maglibang na tayo, manonood na ng telenovela. Di ba? Yan. Unahin natin panoorin yung mensahe. Sabi, sinira yung Tower of Babel kasi gusto nila, di ba, maabot yung Diyos. Di ba nasa other dimension naman yung Diyos. So, bakit siya gumawa ng way para hindi matuloy yung paggawa ng Tower of Babel? Hindi hindi abot sa Diyos sa kalooban ng Diyos eh. Gusto nila karibalin ng Diyos. Gusto nila gumawa ng ibang relihiyon na labag sa Diyos. Yung sinabi mong abot sa Diyos, hindi yan yung tayo gusto rin natin abutin ng Diyos, no? Gusto natin lumapit sa Diyos, gusto natin makatupad sa kalooban ng Diyos. So, yung sa atin, kailangan natin sumunod sa Diyos. No? Pero, yung kanila, hindi pagsunod sa Diyos yan. Paggawa ng sariling diskarte yan. Ibang habol nila. Katulad ng habol ng mundo ngayon, habol din ng ibang kapatiran natin na importante lang hanap buhay, importante lang pag-aaral, yan lang. Pagkatapos, libang na. Oh. So, kaya kailangan abutin natin sila eh. Yung hinahabol ng kapatiran na hindi pa naaampon, napapaliwanagan, at yung habol ng buong sanlibutan, parang habol din ni Nimrod, political, military, false religion. Hindi religion ng Diyos. False religion. No? Sorcery yan eh. Parang yung nakikita nyo yung PBMing mga espiritista. Bakit pala sila nag-espiritista, mangkukulam, etc. Panglupa lang eh. Hindi paglilingkod pang sarili. Parang naghingi ka lang sa Diyos. Hingi ka lang nanghingi sa Diyos. Yung panglupa na pangangailangan. Pero hindi wala kang pakialam sa spiritual mo. So yan ang pagkakaiba. Bakit pinigilan ng Diyos? Kasi kung buong sangkatauhan, hahawakan mo. Ngayon, halos nahawa na yung buong sangkatauhan, no? Pero nung panahon ni Nimrod, maaga-aga pa, hahawakan na niya yung buong sangkatauhan, eh. So, pinigilan muna niya. O, ngayong huling panahon, ang bagong tore ni Babel, itong world agenda. Ang world agenda, halo mabuti at masama. Yung mabuti,
Siyempre, yung katiswasayan, hanap buhay, di ba? Ano yung masama? Yung LGBTQ, kasama na sa world agenda yan. At yung yung human right na wala sa lugar, di ba? Yung human right ngayon, yung Laodicea age na ngayon eh. Dati human right para hindi sila maapi. Ngayon ang human right, kalayaan sa kalokohan nila. Basta hindi ka nakasagasa ng kapwa, okay ka lang maging bakla. Okay ka lang maging tomboy. Okay ka lang makinig sa worldly music. Makipag-inuman. Boyfriend, girlfriend. Okay ka lang. Marami na. Ha? So, sana naintindihan nyo. Yung nangyari noon sa Tower of Babel, nangyari ngayon. Dinilay ng Diyos yung complete demonization ng mundo. Yung kompletong mademonyo mong mundo kasi nagkakaisa sila eh. So, dinilay ng Diyos, iniba yung lengwahe nila. So, sa iba-ibang lupain na lang natuloy yun. Maliliit na lang. Eh, kinalat, yung Catholic Church nag-split up to the many different denominations. Bakit pinahintulot ng Diyos maraming denomination? Parang masama ang tingin nila sa maraming denomination. Hindi mo alam yung kabutihan yun. Kung sino yung maglalakad sa dagdag liwanag, malaya, maging bere yan. Eh pag isa lang, dalawa lang, tatlo lang, eh merong monopolya, kulong ka, dito lang pwede maka-attend ng church eh. Diba? Eh malaya na lahat. So yung tunay, pwede makalabas, makabere yan. Yung hindi tunay, pwede magsama-sama. Nice, social gospel tayo. Magkawang gawa tayo. Wala na silang progressive mensahe. So bakit pa sila magtatalo sa doktrina? Hindi naman yan mahalaga sa kanila. Yung ecumenical movement. Ano ba yung ecumenical movement? Ecumenism. Yung magsasama-sama ulit sila. Si Jack sa contender nga, may magandang picture doon si Jackson eh. Na bakit pa tayo nakipag-lumaban? Naghiwa-hiwalay. Di ba? May picture silang ganyan eh. Showing na parang nasa isang hall meeting sila, tapos nag-usap yung iba-ibang denomination. Bakit pa tayo naghiwa-hiwalay? Sis, tungkol din sa sabi mong nagbago-bago yung di ba, yung kanilang mga lengguwahe. Posible kaya na yung halimbawa yung lahi ni Abraham, sila yung yung pinagsama-sama ng Diyos yung lahi niya na iisa yung lengguwahe nila, tapos yung mga masasama, yun na yung mga iba-iba yung lahi. Ay yung lengguwahe. O yan yung turo ng ng mga banal bigkas na lihis. Kasi ang turo ng banal na bigkas na lihis, Hebrew ang original na lengguwahe. O sila nag-iba-iba kasi makasalanan sila. Parang gusto nila mag-iba-iba eh. Yung turo ng mga banal bigkas, secret name believers na. Nag-iba-ibang lengguwahe nila kasi gusto nila mag-iba-iba. In reality, ayaw nila. Kasi pag nag-iba-iba, mahirap eh. At saka yung original na lengguwahe, may power. May power. So, ang turo nila, Hebrew, ang original lengguwahe. Dala-dala ni Abraham yan. Ano yung patunay ko na hindi original din yung kay Abraham? Kasama yan sa lengguwahe ng tao na ginawa ng Diyos na iba-iba. 1 Corinthians 13:1 saka 12:4. 1 Corinthians 13:1 saka 2 Corinthians 12:4. Ibig sabihin, nagiging batingaw lang yon? Aling batingaw? 13:1? Hindi, yung 13:1, ang focus ko yung pamali sa banal bigkas, turo na banal bigkas. Kung na-enkwentro mo Sabi ni Pablo, kahit man makapagsalita siya, kahit nga langguwahe ng anghel eh, pero wala siyang pag-ibig, di para lang siyang kampanang bumatingaw. O ibang topic yung batingaw. Pero pwede mo magamit sa banal bigkas yan. Kailangan ba original language ka? Pero ito para sa mga speaking tongues to eh. Ay, nag-speaking tongues kami. Naramdaman namin ang presensya ng Diyos. O yan ba'y mahalaga? O mahalaga yung katotohanan? Yung maging bere. Yung pwede mo bira yung batingaw doon sa, although yung batingaw applyan sa mga mahilig sa speaking tongues, di ba? Hangang-hanga sila, di ba? Sinasabi ni Pablo, hindi yan ang pinakamahalaga eh. Okay?
So pwede i-apply itong Batingaw sa Banal Bigkas. Uy, alam namin ang original na lengguwahe. Batingaw, hindi yung pinagmamalaki mo, marunong ka sa original na bigkas. Pangalan ng Diyos, original na bigkas. Batingaw lang yan. Yung lengguwahe, bigkas din yan eh. So dito tayo sa 13.1. Tatanong mo parang si Abraham yung yung tunay at yung iba ang lihis. Hindi nga yung pagiging tunay at lihis. Francis, hindi sa lihis ang kung yung mga lingkod ba ng Diyos, pare-pareha ba sila ng salita? Application na yung tinutukoy mo. Kunwari, tipot larawan, we all speak the same thing. Yan yung application. Mali ang application ng Banal Bigkas. Yung pare-pareho sila ng lengguwaheng salita o bigkas. Yan yung Banal Bigkas version, no? Pero yung version natin, pare-pareho tayo ng salita sa revelation, sa unawa, sa adikain. Kahit iba-ibang lengguwahe natin. Okay? Isa yung mensahe natin, isa yung habol natin, isa yung puso natin. Okay, balik tayo sa sagot ko. Revelation 13.1, yung tongues of angels, yan yung lengguwahe ng langit. Yan yung lengguwahe din nila Nimrod na malapit-lapit. So yung lengguwahe nila Nimrod, kailangan baguhin kasi may power din sila ng power ng angels eh. O 12.4. Ito na yung tongues of men sa 13.1. Kasama na Hebrews. O sagutin mo dalaga. Ang Hebrew ba ay lengguwahe ng langit o lengguwahe ng tao? Sagot. Tao po. O. So kasama yan sa binago ng Diyos. Sa naintindihan ko sa tanong mo, binago yung iba, yung Hebrew hindi. Yan din turo ng Banal Bigkas. Hindi. Pero kasama yan sa binago. Parang gusto kong sabihin, halimbawa, yung lahi ni Shem, sila ba nanatili ba na isa lang yung lengguwahe nila? Tapos, yung lahi ni Ham, nanatili ba isang lengguwahe nila? Kasi kunwari, naglilingkod sila sa Diyos kaya pinagpare-parehan sila ng lengguwahe. Pareho na rin yan. Yung sinabi mo, yun na rin yung tinutukoy ko. Iisa naman lengguwahe nila dati. So kung nakarating ka na kay Abraham, tapos na yung Tower of Babel. So kung pinanatili mga lingkod ng Diyos ng lengguwahe nila, parang yun na rin ang sinabi ng Banal Bigkas. Hindi na bago yung original na lengguwahe langit. Original lengguwahe ng langit, Hebrew. O parang mga Muslim, original lengguwahe ng langit, Arabic. Kung makasarili, no? Mga conceited. Unawain yung Corinthians 13.1, hindi sila original. Kasama sila sa binago. 4. How that he was caught up into paradise and heard unspeakable word which it is not lawful for a man to utter. O yan ang Biblia, yan target para sa anak ng Diyos na. Namatay siya, pumunta sa langit. So, tanungin kita, yung nakarinig siya ng mga salitang hindi karapat-dapat bigkasin. Hebrew yan, di? Hindi po. Bakit hindi Hebrew? Kasi kung hindi karapat-dapat, ibig sabihin hindi natin alam kung ano yun. Hindi mo mabibigkas. Nabibigkas ng tao ang Hebrew. Di ba? So, iba yung lengguwahe ng langit. Kaya, ang sagot, yung binago sa Babel, na may Stargate, ay isa doon ang Hebrew. Okay? Ngayon, may nagtuturo sa Banal Bigkas, pag Hebrew ginamit mo, mas may kapangyarihan. Mas didingin ka ng Diyos. Alam mo kung may nangyaring konting ganyan, parang katulad din ng Pentecostal yan, paminsan-minsan may power, pero hindi yan permanente. Nadadaya ka lang. Pag ikaw ay nag-glorified, permanente ka na, pasok sa Stargate. Nabubuhay ka na sa dalawang mundo. Ikaw mismo yung Stargate. Ikaw mismo, kaya mo makita yung mundo ng spirito at kaya mo makita yung mundo ng tao. Yan. Sir Francis, sa bracket niyan per family, pare-pareha ng lengguwahe. Tapos yung meron siyang pare-parehong lengguwahe pero hindi rin siya original. Actually, habang lumalaki ang pamilya, nagiging isang bansa. Maraming sipyak-sipyak sa lengguwahe na yan. So parang sipyak-sipyak lang ng denomination. Brother Francis, kasi nung inabot ko ngayon, yung bago nagulo yung lingwahe doon sa
Torre ni Babel, yung original po na lingwahe, nagagamit pa ba hanggang ngayon? Hindi buo. Kasi di ba sabi mo kanina may kapangyarihan yung original na lingwahe, kaya ginulo ng Diyos. Ngayon, nagagamit pa po ba yung original na lingwahe? Hindi nga buo. Kasi pag buo, glorified body ka na, no? Parang makapangyarihang angel ka. Pwedeng demonya ko o angel ng Diyos, no? Kung di ka pa mature, di ka overcomer, magiging demonyo ka kasi hindi mo alam yung kalooban ng Diyos, magagamit mo sa pansariling So, meron tayong mga maputing duwende at itim na duwende. Meron tayong mabuting mangkukulam tsaka masamang mangkukulam. Doesn't matter, parehong di nyo alam ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, paano maglingkod? So, gumagawa sila ng sarili nilang kabutihan. O parang mabuting gobyerno lang, no? Mabuting tao lang. Mabuting tao ka lang. Ligtas ka ba dyan? O hindi ka ligtas dahil mabuting tao ka lang. Although mas kalooban ng Diyos yan kaysa hindi. Pero hindi yan makakapagligtas sa'yo. Mabuti ka lang tao. O mabuti ka lang anghel. Mabuti ka lang spiritista. Kailangan sundin mo yung kalooban ng Diyos. So, daya nga yung puting duwende tsaka itim na duwende. Madaya yung puting witchcraft tsaka itim na witchcraft. O, bakit? Kasi, parang ito yung nagre-represent sa mabuti, ito yung nagre-represent sa masama. Pero hindi yan yung mabuti niya, hindi abot sa Diyos. Hindi abot sa Diyos. So, meron pa bang gumagamit ng lengguwahe ng nakalipas? Kaunti at hindi buo. So, sinadya ng Diyos yan. Parang na-modified na din po. Oo. May power pero humina ang power. May power ang Hebrew, may power ang ibang lengguwahe. Pero hindi yan ang urig. Na-modified na. Kasi hindi Zephaniah 3:9 books yun. Darating yan sa future. Hindi pa yan ngayon. Yung pagbigkas nga sa pangalan ng Diyos may power . Yung mga exorcist, bibigkasin lang nila yung pangalan ng demonyo, kontrolado na yung demonyo. Di ba? Kung kaalam nila yung pangalan ng demonyo. Kaya tinatanong-tanong pa nila. O tinanong ni Kristo, sabihin niya, ganyan pag-exorcist. So, ano yung Zephaniah 3:9? Di tala tanong. Basa. Language that they may call upon the name of the Lord to serve Him with one consent. So yan talata ginagamit ng mga banal bigkas. Kailangan mo raw pure language, which is tawag na Hebrew, no? So that they may call upon me, o yung pangalan ng Diyos is one consent. Ngayon, ito, aminin natin bilang Berean, parang banal bigkas to. Pero ang tanong, ngayon ba yan magaganap? Kailan magaganap yung bagkas mo sa pangalan ng Diyos, may power? O literal, parang bigkas nga ng langit yun . Sabi dun sa 12:4, hindi mabigkas ng tao. Hindi ngayon yan. O kailan yan, dalaga? Tingin mo, kailan yan? Sa millennium po. Tama, millennium at eternal age. So kahit na mortal body ka, o natural body ka, hindi pala mortal. Immortal natural body ka, parang kasi Adan. No? Parang ka magikero na rin. Supernatural. Hindi ka na mag-glorified pero may power ka nung salita. Spoken word yan, speak the word to existence yan. Pwede ka magsalta sa lupa, magkaroon ng golem o katawan. Kasi mapagkatiwalaan na yung tao, tapos na yung little season. Yung little season, maaaring gusto nila gamitin yung kapangyarihan na yan. Ang lakas naman na loob nila kung magrebelde sa Diyos, magrebelde sa kaharian ni Kristo. Kasi nakatikim ng unti-unti siguro sa loob ng millennium, natutunan nila bigkasin at may power yan. No? Naghintay lang ng tamang panahon. So pag tinanggal yung kamay na bakal,
tungkod na bakal. Tinanggal yung higpit. Ayan na. Aklasan na sila. Pa sila noong kay Nimrod kung para saan ang Torre ng Babel. Okay, sinagot ko na kanina yan, no? Yung Torre ni Babel, para makapasok daw sa langit. O, shortcutin kita. Bata ka pa, anong klaseng langit? O, sige. Ang shortcut lang, sabi sa Bible, tatayo tayo ng Torre makarating sa langit. Stargate ngayon sa panahon natin. O, sinabi ko na yan kanina, ang Stargate sa atin ngayon, yung pagkabere yan. Kasi yan ang susi mo para mag-glorified body ka. Paminsan-minsan, katulad din dyan, makaranas ka ng pasok sa ibang dimension. By revelation lang, parang nakapasok ka na sa ibang dimension. Iba pa yung nagkaroon ka ng pangitain, papasok sa another dimension. Dapat pala lahat ng may pangitain, pakita sa Bible, no? Oh. Hindi ba yung sinabi ni Cristo Baderep na ako ang daan at pinto, ang katotohanan? Yan ang isang ultimate Stargate. Kaya nga yung pagkabere ang binanggit ko kasi yan ang ultimate Stargate na ikaw ay mag-glorified body. So pag hindi mo dinaan yung paraan ni Kristo, hindi ka makakarating sa yung habol na Nimrod na sa kaharian ng Diyos, di ba? Yung habol na ni Nimrod, sariling diskarte o dinaya ng Diablo. Pero yung tamang paraan, yung kay Elias, kay Enoch, Stargate yan. Ang ko po dito, ano po yung interpretation dito sa Ezekiel describe a mysterious fiery wheel within a wheel. Fiery wheel. Within a wheel. Sa paliwanag ng iba, UFO. Pero ang tawag ko dyan, kerubin. Ang ibig sabihin ng kerubin, merong itsura. Yung itsura, minsan hindi mo naintindihan. Di ba? So, siyempre, may bumibira dun sa paliwanag ng UFO. Nasa YouTube yan eh. Pero hindi ko na kukwento yan. Ang shortcut ko na lang sa'yo, ang tingin na UFO, saltang UFO, sa akin walang masama. Pwede naman sa Diyos din yan eh. Pwede rin sa Diablo. Pero yung wheel upon a wheel, may ibig sabihin, may paliwanag. Okay? Pero ngayon, wala pa akong detalyadong paliwanag. Ang meron lang paliwanag, yung 4 living creature dyan. Yung 4 living creature dyan, yan sa tinuturo natin ngayon. Nandiyan ay 4 living creature eh. 4 horses. Nandiyan ay 4 living creature, nandiyan pa ay 4 horses. Kaya ko na ipaliwanag yan. Wheel within a wheel, sa spiritual na paliwanag, siguro core group ibig sabihin yan. O, para sa ufologist, flying saucer yan. Ako, may ideya paano magkaroon ng levitation eh. May benta ng billion, no? Kaso walang tutulong sa akin. Sila may tumulong sa akin para mabenta ko ng no? Makagawang prototype. Wheel within a wheel din ang solusyon dyan. May wheel within a wheel. So, kung sino interesado tumulong sa akin, pwede ko bigay sikreto sa inyo kasi malapit na mamatay. Kayo na makinabang kung mabayaran ni Elon Musk na million yung anti-gravity levitation. Okay, so, wheel within the wheel yan, ha? Sa Tower of Babel, mayroon bang Hebrew language noon na isinama si Nimrod, subalit ang Hebrew ay nagmula kay Heber. Nung iniba ng Diyos yung lengwahe, magkakaroon na rin ng Hebrew. Nung iniba na, nung hindi pa iniba, hindi yan lengwahe ng langit. Diba? Kasi hindi nga nabibigkas eh. Hindi nga nabibigkas. So, meron sila kalat-kalat lang ngayon. Yung kalat-kalat na lengwahe ngayon, merong kaunti. Na hindi pwede isagad ng Diyos yung kapangyarihan sa mga espiritista eh. Okay? Orasyon. Ikaw rin yata dati Sir Francis, ano ang lengguwahe nila nung isang lengguwahe nila bago pasabugin ng Diyos ang iba't ibang lengguwahe? So Bar Dennis, kailan utang mo to, panoorin mo yung mga rami kong videos at audios tungkol sa banal bigkas, no? Sacred Name Believer, no? Tinuro ko pa yan nung nandun sa San Pablo eh. So, ang shortcut sagot ko, lengwahe ng langit.
Kanina, sinabi ko na rin kanina yan. Okay? So, Pero Hebrew yun. panoorin mo yung audio-video na yan. Okay? I-search mo. Kaya nga, Hebrew language yun. Yung language na ginulo ng Diyos dahil doon sa Tower of Babel. Hindi Hebrew. Pakinggan mo yung ano. Sinabi ko na ngayon, lingwahe ng langit eh. Turo lang ng banal bigkas na lingwahe ng langit, Hebrew. Tanungin mo si Joe Barrientos. Para, di ba, Hebrew ba yung lingwahe ng langit? Ay, oo, sige, sali ka na sa amin. Di ba? So, sila Jomar, si Roldan ba nandyan? Oh. Yung pag Nicolaita, ang bunga, nawala yung training sa anak. O worldly na. Dami na binuntis. So, ano, 2 Timothy 3:7 pag-ipaliwanag. 2 Timothy 3:7. 2 Timothy 3:7. At ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Yan yung mga Nikuluk. Ibig sabihin, nag-aaral din yung ibang tao. Hindi naman porque Nicolaita hindi na nag-aaral. Nag-aaral din. May nag-aaral exclusive kay Amos lang. Amos lang ha. Kay Jackson lang. Kay Gunn lang. Kay Frank lang. Kay Branham lang. Kay Luther lang. Di ba? Dito lang sa atin, kailangan ikumpara mo sila lahat. Pero sila, maliban kay Branham, no? Nakita ko na yung quote niya eh. Si Jackson, hindi niya masyadong nasabi. Si Gunn, hindi niya masyadong nasabi. Si Amos, malikling singit, no? Yung pagkukumpara. Mahalaga yung pagkukumpara. So, yung ever learning, never coming to the knowledge of truth, hindi mo paabot yung pagkabereyan. Kasi maaaring yung direction na pinag-aaral mo, mga hindi nakakatulong. Diba, may sinasabi akong head knowledge. O, huwag kayong masasaktan. Gusto nyo pag-usapan yung malalalim. Pero napabayaan nyo yung pamilya nyo. Yung pamilya nyo, naglalaro na, naglilibang na, nagsiselfone na. Yung church, napabayaan. Pwede yung pastor lang yung malalalim na exclusive club ng mga pastor. Pero yung ordinary member, sige, ano lang kayo. Hindi naman kayo dapat malalim kasi kami lang dapat lumalim. Nicolaita yan. Kunwari, ano yung Berean Church? Ang Berean Pastor. Hindi pwedeng kami lang, obligado kayo. Kaya tuturuan namin kayo paano magsaliksik. I-re-rebuke namin kayo kung nalilibang kayo, tinatamad kayo. Sa ibang church, tuwang-tuwa pa yung mga pastor na yung miyembro nila, hindi makikinig sa iba. Kami lang pakinggan nyo, wag na kayo makinig sa iba. So, tuwang-tuwa sila na lumalaki nga yung imperyo nila, pero bulag naman yung miyembro. No? Pag sila lumalaki yung imperyo, lumalaki yung membership, lumalaki yung church. Mapagbigay lahat. O lahat na, maganda na, pero maliban na lang yung pagkabereyan. Yan ang pinakamahalaga sa lahat eh. Ngayon, ang tanong, nag-aaral pa ba sila? Oo, pero parang may preno ng kabayo sa mata. Hindi siya makakumpara ng patas. Pag nagkumpara ka ng patas, patas yung pagsasaliksik mo sa lahat. Wala kang iniit sa puwera. Yung nangyari sa kasamahan natin, pakinggan na lahat ng end time maliban kay Bar F. Oh. Nicolaita pa rin yan. May init sa puwera ka eh. Di ba? Oo, sinusunod namin yung turo sa amin, nakikinig kami sa lahat. Hindi lang sa kanya kasi may problema siya. May diferensya yung taong yan. Oh. Ano pa rin yan? Nicolaita pa rin yan. Di ba? So, tayo, kung bereyan tayo, kahit yung iba na, kahit tingin natin mali pa yung turo, kunin nyo ebidensya. O, sabi ko sa Banal Bigkas, nahiwalay na yung church natin dahil dyan, hindi nyo pa alam yung ebidensya nila. Hindi nyo pa alam yung katwiran nila. O para tayong bulag na nagsarado rin. Di ba? So, kailangan makaangat tayo mula dyan. So, yung ever learning, never coming to the knowledge of truth, bukod sa labas, apply ko na sa atin. Pag hindi kayo
nagseryoso sa EA Berean kumpara, kasama kayo dun. Wala kayong pinag-iba dun sa ibang Nico-look sa labas. Di ba? Nico na, look pa. O dito sa atin, meron, parehong-pareho lang sa labas. O, nare-revive lang sa kanta. Parang baby na baby. Di ba? So, yung logistics niya na, masyado nang delayed. Kasi kailangan maintindihan na ng kapatiran. Ang akala nilang pagsambay, parang traditional pa rin. O. So, kailangan pumunta yung DBBS sa bahay-bahay, paliwanagan. Yung tawag sa cellphone o PM. Di ba? Trabaho na logistics. Tulungan nyo si JP David para maikot talaga lahat ng kapatiran natin. Ever learning, never coming to that knowledge of truth. Kunwari, dito tayo sa hukom class. Hindi kayo sarado, pero lukewarm naman. Pag lukewarm, saka na yan. Oh. Sabi ko, hindi, magpalakpak kayo, saka na yan. Mag-say kayo, praise the Lord, saka yan. Mag-unmute kayo, isang pindot lang, saka na yan. Nahiya pa ako. Ay, busy pa ako, meron kong inaatupag na ibang bagay. Kayang-kaya nyo, huwag nyo sadyain. Ang kasalanan, no? Saka na yan. Oh, assert na, saka na yan. Pag-ready na ako. No, naka-5 taon na, naka-10 taon na yan ako. Saka na yan. Oh, nagdadalaga na, nagbibingata na. Saka na yan. Simula kay Batadan, pababa doon hanggang kay sa Babylon, yung kay Nimrod, anong lingwahe nila ba, Drep? Yung tinatanong mo after pinag-iba-iba? Hindi, no, di ba nagkasala sila, lumabas sila. Yung lingwahe ba nila, dala-dala ba yun hanggang kay sasalahin ni Noah? Okay, nakuha ko na. Bago si Nimrod, bago iniba-iba. Hindi, so ano lang doon na tayo kay simula kay Adan, hanggang kay Noah, anong lingwahe nila? Iisang ang lingwahe, yung lingwahe ng langit. Lingwahe ng langit yon? So yung lingwahe ni Adan, lingwahe ni Noah, hanggang kay Nimrod, iisa yan. Sinabi ng Bible eh. So kung ano yung lingwahe ng Diyos, ng anghel, ng mga tao, iisa pa lang yan. Kung may nagbago, kaunti lang. Hindi malaki ang pagbabago. Kaya, yung magsasamantala para sa sorcery, yan na, nag-start sa Genesis 6 bago yung baha. Ginamit na yung lingwahe sa kapangyarihan ng masama. Nag-Lucifer Satan na sila. So, pagdating sa time ni Nimrod, sobrang corrupted na. Pag siyang corrupted, hindi yung lingwahe corrupted o binago. Yung puso corrupted na. Iba na yung parang binigyan kayo lahat ng 1 billion at saan yung gagastusin ng 1 billion? Karamihan sa inyo, ipapasyal nyo lang yan. Hindi nyo ibibigay sa gawain. O kahit ni 1 million kumita kayo 100,000, kumita kayo 10,000. Meron bang nag-aalok sa opisinalite? Wala. Basta may extra pera, pang sariling pang sarili lang yan. So, ganun din. Pag nagkaroon kayo ng 1 million lahat, hindi nyo ganun din, pag may kapangyarihan sila noon, hindi nila ginagamit yan para sa Diyos. Hindi sila anghel ng Diyos. Sila yung mga naputol na yung pagkakilala sa Diyos eh. Nagsariling diskarte na. So yung kapangyarihan, isipin nyo parang meron kayo 1 million. Hindi nyo karamihan ng gastos yun, hindi sa opisinalite. Nasa yan, yung iba, K-pop, yung iba, magandang bahay, yung iba, basta hindi related sa progressive hukom ministry. Yung iba, nagbigay rin sa gawain, pero yung Nicolaita na gawain, yung pinalaki niyang sa ibang churches, kunwari, yung may hawak ng savings ko, kahit ka sarili ko savings, hindi ko pwede makuha eh. Ibig sabihin, gusto lang niya tulungan yung tulungan lang yung kay Barman, ibang church. Ibig sabihin, wag lang sa akin. Ibig sabihin, pag kayo nagkablo ng pera, siguro nagkakaroon na kayo ng pera. Pero hindi nyo naisip yung opisinalite. Hindi pa kayo ganun ka-matured. Hindi pa karapat-dapat yung lengguwahe ng langit sa inyo. Di ba?
Kung magkaroon kayo ng immortal sa katawan, baka dumami pa lalong kasalanan nyo. So, kailangan muna may paghihirap muna, may ano muna. Kaya bawal muna, kung bibigyan kayo ng baril ba, o nuclear ba, mga ganyan ba, bibigyan ng kutsilyo yung bata. Ganun din. Karapat-dapat ba? O, alam niyo na paano gamitin. Sa glorified body, pasado na yan, okay na yan, magamit ulit. Pero between time ni Adam hanggang kay Nimrod, nagsisimula, doon pa lang sa Genesis, natutunan sila mag-misuse ng lengguwahe. Doon pa lang sa Genesis chapter 4, nagsisimula na yan when men call upon the name of the Lord. May power trip yan. Yung power trip, may pakapangyarihan pag nabanggit yung pangalan ng Diyos. So, pagdating hanggang kay Nimrod, nagagamit na yan, tapos pinigilan lang ng Diyos. Iniba lang yung lengguwahe. Kaya hindi nila mabigkas na. Hindi pa sila karapat-dapat eh. Okay? So, tinype ko yung kayo kung bibigyan. Ibig tama niyo yung puso niyo para kapag binigyan kayo ng Diyos ng pagpapala, unahin niyo yung ministry niya, unahin niyo sarili niyo. O gamitin niyo lalo kayo humigpit sa PTA. Hindi lalong mag-relax sa PTA. Dahil may pera, pasyal tayo, wag mo na attend ng gabi. Di ba? So, ano gagawin niyo pag binigyan kayo ng pera, di ba? O ganoon na rin, pag binigyan kayo kapangyarihan, anong gagawin niyo, di ba? Yung ladder po ba na tinutukoy ni Jacob sa Old Testament ay si Jesus Christ, yung sa Genesis 28? Wala pang nag-share ng Godhead kay Ruth. Yung Old Testament, pre-existence, mga tipot larawan yun. So wala pa nag-share sa inyo, no? Anyway, yan pa naman yung topic na paborito ni Bear George. So maganda, pag-aralan na ni Sister Ruth yung apostolic doctrine, i-logistics nyo, bigyan yung instruction, okay? So yung ka-wrestling at nilang ka-wrestling, marami pa iba, mga tipo kay Kristo, okay? Yung mga anghel sa Exodus, yan. Anghel sa may espadang apoy. Mga tipo yan lahat. Yung Kabbalah word ba, Brother Franz? Hebrew word ba yon? Hindi, ang Kabbalah ay mysticism ang ibig sabihin. Hindi yan lengguwahe. Pero may tinuturo yung Kabbalah na may lengguwahe at may kapangyarihan. Hawig na yan doon sa tinuturo, pinapaliwanag natin ngayon. Pero ibig sabihin ng Kabbalah ay mysticism. Okay? Parang kulto na may esoteric knowledge. Yan. Mysticism meaning. May meaning lahat ng word na yan eh. Kabbalah, Torah, kahit nga sa Doseo, Parseo, may meaning yan. Essenes. Yung Mesopotamian language ba, same lang ng Babylonian language? May konting pagkakaiba. May hawig, may pagkakaiba. Di ba pinarami na nga ng Diyos? So may Akkadian, may Chaldean. Yung Chaldean halos hawig na sa Babylonian, no? Maraming sanga-sangay na yan. Nagsanga-sanga na yan. Kaya sa loob lang ng Iraq, maraming sanga na yan. Iba yung Assyria, nasa loob ng Babylonia, nasa loob ng Iraq yan, yung Assyria. Yung Babylonia na syudad, isang syudad lang yan. So yung Assyria, yung Nineveh, Iraq din yan. Sumeria, Mesopotamia, Chaldea. Ang dami, no? May sanga-sanga, may hawig-hawig. Parang Arabo, tsaka Hebreo, at tsaka Aramaic. Yung Ila, tsaka Eloa. El-Elyon, mga ganyan. Related dyan sa sinasabi niya. Kay Brother Jackson kasi nabasa ko, parang isang lugar lang siya. Lumawak lang siya, lumawak. Ur, Mesopotamia, Babylonia, Iraq. Tama ka, nag-scalat siya. Pero ang ibig ko sabihin, nung nagkalat siya, may specific language siya. Hindi siya kopyang-kopya. Parang Pilipinas. Di ba? Meron tayong Tagalog na nagkakaintindihan tayo. Pero may patay sanga-sanga sa Batangas, Batanggenyo, Iloco, ano pa? Pampanggenyo, iba pa yung Pangasinan. Sa loob ng Ilocos, may general sila at meron pa silang specific. Ilang taon na process ang Tower of Babel? Sinira ng Diyos.
Hindi ko alam ilang taon. Research na lang, no? Sa ibang mga babasahin. Hindi kasi nakasulat sa Bible eh. Pero okay lang kung tumingin sa ibang sources basta hindi mag-contradict sa Bible. Okay? Hindi naman yata sinabi. Pero pwede ma-estimate yan. Kung naging language po ba nila before bago sila magkaiba-iba ng lingwahe, nagkakasundo po ba sila that time? Oo, nagkakasundo. Kaya nga, yung type kayo ng one language is type na nagkakasundo tayo. In the spirit, we speak the same thing. Yan. Yan, tip. Kaysa yung mga gusto ng banal because literal. Ano bang purpose yung Oro Babel? Bakit tinayo ni Nimrod? Sinagot ko na yan. I-review mo tong audio para mag-play ka naman. Okay? I-download mo, i-play mo. Anong dito title? Sa Telegram, ha? Pwede mo i-download, play. Anong title niya? Ito mismo, itong nire-record. Naka-record to ito sa Telegram. Kaya kung in-upload pa to sa serye, sana tumingin ka rin doon. Pero kahit hindi pa to na-upload, dito pa lang sa Telegram, i-play mo na. Okay? 2 beses ko na isinagot yan. 2 beses na naulit yan. Okay? O kaya, EA, 2A, tanungin mo yung ibang kapatiran din dito. 2A rin pakinggan mo yung audio, pero 2A din yung tanungin mo yung kapatiran dito. Si Nico yung nagtanong yata nun eh. O nalimutan ko na. O basta ubusin mo yung mga tao rito, tanungin mo, individual. Okay? Brother Francis, ano palang isagot natin kapag sinabihan tayong erroneous? Erroneous? Erroneous. Ibig sabihin, erroneous, mali. Lihis. Ang sagot patunayan natin, no? O sige, sulat mo yung anong mali, detalye natin. Maraming, sabi niya, sabi na ko nga kung anong erroneous, sabi niya, marami raw mali. Kaya nga, so, isusulat mo. Tapos, itatanong mo. Tanong mo sa hilaw na kapatiran, mature na kapatiran, ta sa akin. Yan ang EA1 saka 2A. Yung 1, yung nagsabi, erroneous ka. Yung 2A, syempre, papaliwanagan ka. Malalaman mo sinong kapatiran yung sabi, hindi ko alam. Sulat mo para tulong lang sa kanila yan. Then hanggang makarating sa kapatiran na may alam, hanggang sa akin. No? Yung kasero, yan ang sinabi, mga erroneous daw tayo. Kaya nga, isulat mo. Oo. Pag hindi maisulat, salita mo lang yan. Isulat mo. Hindi siya magsusulat, pati ikaw magsusulat ha. Correct, kaya lang niya sabihin. Sulat mo. Okay, yan ang EA1. Di ba? Hindi tayo sarado. Baka tama ka, baka mali kami, di ba? Hindi pwedeng, yung kampi-kampi, kung hindi ka lumampas dyan sa patunayan, check, ebidensya, Nicolaita tayo. Di ba? Yan sinabi ko sa niya, ang ano daw natin, ang sinasabi daw namin maraming mali. Kaya sabi ko, tama pala yung pagtatanong ko sa'yo para malaman ko kung saan kanya nagkakamali. Tumigil. Tuloy mo na. Umabante ka na sa pagkaberian kasi hindi pa nagagawa ng karami ng kapatiran natin yan eh. Umabante ka para madala mo yung ibang kapatiran simula na maging berian. Sige. Sige. Hindi pa gumagana yung pagkaberian sa atin. Ano po ang ng wika sa Stargate? Yung Tower of Babel. Dahil may Stargate sila doon. Yung makarating sa langit, may Stargate sila doon. Okay. Bakit daw po tinawag si Melchizedek na without father, without mother? Pakinggan nyo sa Melchizedek. Walang magulang kasi hindi na yung tala ng kanyang magulang, nalimutan na yan. Yan ay nagtitipo sa atin na hindi na yung tunay nating magulang ang tatawagin nating, mawawala na tayo kumbaga sa yung salaman na pagkapanganak, yung new birth na ang hahaanuhin sa atin, ang makikita. Si Shem, nakilala siya, ang tawag yung righteous king. Righteous king. Ano pa? Priest of the Most High God. Diyan siya nakilala, yung Melchizedek. Diyan niya nakilala. Kaya nagkaroon siya ng bagong pangalan. So yung pagkakilala sa kanya, hindi na anak ni Noah at ni Mrs. Noah.
Yan yung nagtitipo sa panahon natin ngayon. Napagkaroon na yung ating mga magulang, hindi na tayo ang makikilala. Hindi na yung magulang natin ang ituturing na magulang, kundi iisa na yung sa Diyos na. Yan yung pinapakita diyan. Ikaw, alam mo ba yung sagot? Hindi. Alam ko po merong original siya na pangalan. Meron siyang nanay tatay. Sinabi po sa akin ni Lolo. Meron siyang tatay. Binago lang po yung pangalan ni Mel. Bakit tinawag na walang ama ina? Bakit? Hindi na isulat. Okay, isang sagot yan. Isang sagot. Okay. Kasi yung Melchizedek bagong pangalan. Pangalawang sagot yan. Pangatlong sagot. Ano yung sagot ni Jerry? Hello? Nalimutan. Nalimutan yung pangalan ng tatay at nanay? Opo. So, sobrang haba na daw po ng panahon. Ay, ang ibig sabihin ni Jerry, kumalat na yung tao, hindi na siya kilala. Kasi iba yung pangalan. O, yan ang tama sagot. Yung nalimutan dahil hindi nalimutan, hindi mo pa nakikita yung taong yan eh. Basta nakita mo lang matandang ay may tanyo eh. Okay. So, ang isang sagot dyan yung pakinggan nyo yung bago kong paliwanag sa Melchizedek ha. Walang ama, walang ina, type yan na anak tayo ng Diyos. Hindi ka na anak ng iyong magulang. Tanong ko na po. Si Nimrod, may kaligtasan po siya? Sa aking pagkaunawa, wala. Ikaw. Okay. Wala. Dahil pati kanyang magulang, di ba, nagkaroon siya ng incestuous affair. Yung hindi ligtas, hindi dahil sa incest yan ha. Hindi ligtas dahil siya yung naging tipo ng Antikristo eh. Nangihalimbawa sa Antikristo. O yung end time Antichrist. Tasyon din ba yan sa ating panahon sa mensahe ng hukom? Kasi kadalasan kasi ngayon ang focus ng magulang nandoon yung pag-aalala sa anak, sa mga pangangailangan. So ibig sabihin yung wala ng ina at wala ng ama, kumbaga more on spiritual na ang focus ng magulang doon sa anak, at the same time yung anak makaabot doon sa panuntunan ng Diyos. Oo, ang shortcut dyan, graduate. So, ibig sabihin, yung magulang, hindi yan makalaman. Inisip na maka-Diyos. Yung pinapagawa Diyos, yung Aaronic. Yung nag-graduate na siya, hindi na siya Aaronic, Melchizedek na siya. Hindi na dahil sa training ng magulang, kundi direkta na siya sa Diyos. Pero bago niya maabot yan, kailangan nga siya matrain eh. So, yung hiwaga ng walang ama, walang ina, graduate na. Graduate na, tagapagmana na. Sa resurrection, tayo na yung anak ng Diyos, hindi na tayo bibilang na anak ng ating magulang sa laman. Oo, isa yan. Marami nga paliwanag dyan eh. Pakinggan nyo, ang master key, kailangan makinig kayo. Kasi, ang dami nang nilagay, walang nagbabasa sa scribe ni Remy. Walang nagre-report dyan, may nakikinig ko, konti lang nakikinig. Hindi pa lahat napakinggan. So, pakinggan nyo, kada tinanong nyo, subukan nyo, kailangan gumana yung hunger nyo. Okay? So, gumana yung 2A nyo sa audio video ko. Yung language po ba ni Jesus Christ, katulad sa week nung di pa winawasak ng Diyos yung Tower of Babel, kasi nakakausap ni Kristo yung bagyo para hintuin. Yan another topic, yan maganda yan. No? Yan ang sabi ng kabalista. Sabi ng kabalista, gumamit si Kristo ng parang yung mga magic karunungang itim, ng original na lengguwahe, kaya nagagawa ni Kristo yan. Okay, ang magko-comment ako dyan. Kahit hindi siya gumamit ng original na lengguwahe, pwede bang gumamit siya ulit? Pwede. Kasi may access si Kristo sa spirit realm eh. Baby pa eh. Pero hindi kayo nakailangan yan. So, ang tanong, ginawa ba? Posible. Hindi yung nagsasarado dyan. Pero hindi yan ang batayan. At hindi absolute na kailangan yan lang. Kailangan ibahin niya yung lengwahe para sumunod yung hangin. So, kahit hindi niya ibahin ang lengwahe,
Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos eh. Ang Pentecostal, hindi naman gumamit ibang lengguwahe. Nag-decree lang sila. I decree. Gumaling ka. O gumaling ka. I decree. O sabi ni Elevera doon sa bagyo. O yung darating na bagyo. Oops, doon ka sa kabila. Nautusan niya, lumipat. O. May power ah. Talaga may power. Hindi mo kailangan ng ibang lengguwahe para may power. Kung nagawa, alimbawa ni Elevera yan, ni Almeida yan, hindi nagawa rin ni Kristo yan, kailangan ba mag-ibang lengguwahe? O posibleng ibang lengguwahe pero hindi kinakailangan. O sagot lang yan para sa mga kabalista. Ganyan magpaliwanag. Okay. May narinig ka na bang aral tungkol sa si Melchizedek o si Shem ang nakapatay kay Nimrod sa The Great Hunter? Oo, sa ibang babasahin. Sa ibang history. Si Shem ang pumatay kay Nimrod. Pero totoo ba yan? Posible. Posible. Nasa ibang babasahin na yan. Hindi yan salungat sa Bible. Okay? Dagdag nga susog yan na si Shem ay may anointing malakas. At siyempre, matanda na siya, tapos si Nimrod bata pa, pero nagawa niya. Witch to eh. May power dapat yun eh. Mas malakas ang power ni Shem kasi siya si Melchizedek. Okay? So yan, susog lang yan sa parang spoken word revelation sa hidden mystery. Yan. Meron kasi, hindi na nakasulat sa Bible yan. Pero hindi salungat sa Bible yan. Okay, salamat sa tanong.